i-discuss muna natin tong mga hindi, mga princess Pinay daw na nakapag-asawa ng AFAM. Princess daw sila or prinsesa daw sila ng kanilang AFAM kasi ayaw nga daw sila patrabahuin at saka provided daw ni AFAM. Lahat na needs financially or lahat na pangailangan niya. So, ito ako. So, napapa-smile lang ako kasi alam ko iba ang kultura dito. Iba ang kultura dito kaysa kultura sa Pilipinas. Kahit tingnan nyo yung mga mayayaman dito ng mga artista, basta mga mayayaman, di ba naghihiwalay pa ng dahil nga pinaka main reason dyan ay financially, pera. Kaya nga, kahit gaano pa kayaman ng lalaki, yung babae, meron pa rin trabaho, nagtatrabaho pa rin. Maliban na lang siguro kung yung napangasawa mo ay billionaire, may-ari ng Amazon, or kung ano mo, yung mga kilala talaga dito na as in billionaire. Billionaire. So, yun, kahit hindi ka na magtrabaho. Pero, kung ang asawa or yung apa mo nagtatrabaho lang naman everyday, nangangamuhan lang, tapos sasabihin mo na provided, or bawat hingi mo ay binibigay, aminin mo, tuwing hingi mo tinatanong ka, no, para saan to, saan mo gamitin to. Kapag sinabi mo na gagamitin or pahingi, hindi ka basta-basta makapagsabi sa asawa mo na pahingi ng pera kasi itutulong ko dun sa tita, tito ko, or kamag-anak ko, or kung sino of friends. Diba nahihiya ka na humingi ng pera para dyan kasi alam mo na yung hihingin mo na pera sa asawa mo ay pera niya at wala kang ambag dyan at saka pinaghirapan niya. So, hindi pwede na every month hihingi ka sa asawa mo ng budget para doon sa pantulong mo sa pamilya mo or kamag-anak mo. Maliban lang kung yung parents mo ang binibigyan mo, pero hindi rin yan sila magbibigay ng every month nang walang tanong. So, ewan ko. Mas maganda pa rin yung meron kang sariling pera at meron kang sariling trabaho kasi kung gusto mo magbigay sa kamag-anak mo or sa magulang mo, alam ng asawa mo na magbibigay ka talaga kasi pera mo rin naman din yung ginagamit mo dun para pangbigay kasi sasagutin ka ng asawa mo na ang obligasyon ko ay ikaw, ipoprovide ko yung mga needs mo kasi asawa mo ako or asawa kita, pero yung family mo para ako yung magtatrabaho tapos ipoprovide ko yung mga needs nila, ano yun? Hindi ko na obligasyon yun, ganun yun, taga nyo sa bato. Ganon yun. So, mas maganda pa rin na kung ikaw ay Pinay, bata ka pa, andito ka, magtrabaho ka, maghanap ka ng trabaho. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na provided naman ni AFAM yung lahat na pangangailangan ko kasi itaga mo sa bato kung yung asawa mo ay hindi naman nagmamayari ng mga negosyo na bigati na negosyo. Tapos yung nangangamuhan lang, nagtatrabaho lang siya araw-araw. Sa tingin mo, hindi yan siya magtatanong? At saka, hindi ka ba mahihiya tuwing hingi mo? Alam mo na hindi mo pera yan. Diba na, lalong-lalo na kung ikaw na babae ay sanay ka na ikaw yung nagtatrabaho dati at saka hindi ka sanay na mayroong nagbibigay sa'yo. Diba, ang hirap ibanggit or ang hirap manghingi sa asawa mo. So, mas maganda pa rin guys na tayong mga babae, kung kaya naman natin magtrabaho tayo para anytime kung kailan mo gusto magbigay sa pamilya mo, kung meron kang kung kailangan nila ng tulong, may bibigay ka kahit papano para hindi na yan yung
Tawag ng pagdidiskusyonan nyo ng asawa mo kasi kung yung asawa mo lang yung nagtatrabaho tapos meron palang naging problema dun sa Pilipinas sa family mo or sa kamag-anak mo or sa nanay tatay mo, hindi ka naman pwede na paano lang kailangan pala na ng 1 million tapos wala kang sariling pera. Sa tingin mo yung milyones na yun agad-agad mo makuha yan sa asawa mo? Malamang yan pa yung magiging dahilan nyo para magdiskusyon kayo. So, maganda pa rin yun na meron kayong sariling trabaho. Marami namang trabaho dito. Yung iba sinasabi, ayaw ko mag home care or ayaw ko magtrabaho ng caregiver or CNM, bla bla bla, ganyan. Kasi ayaw ko humawak ng ganito, ganyan. Arte nyo naman. Pagtandaan nyo, humahawak na kayo ng sarili nyo pupo eh. So, mas maganda yung may sarili kang pera kasi or mayroon kang sariling trabaho dito kasi 1 year lang or 2 years lang kung marunong ka gumamit ng pera mo tuwing sahod mo magiging milyonaryo ka. Yun nga lang sa peso, magkaka-milyon ka agad. Yun nga lang in pesos, hindi dollar. Pero kung marunong ka gumamit ng pera or ng salary mo, ganun. Mas mahirap kasi yung umasa ka lang ng umasa sa asawa mo na alam mo naman yung asawa mo ay nagtatrabaho lang din o nangangamuhan lang din. So, meron din akong mangilan-ngilan dito ng mga kakilala na mga American din, kapitbahay namin nakakausap ko rin eh. Never pala sila humihingi ng pera sa asawa nila. So, yung asawa nila ang nagbibigay. Kumbaga, binibigyan sila pero binibigyan lang sa katawag nito? Yung needs lang sa loob ng bahay, ganon. Kung ano man yung dapat bayaran. Kaya sa mga nagsasabi dyan, na binibaby sila or ginagawa sa prinsesa ng asawa nilang afam. Tapos, yung asawa nagtatrabaho lang everyday, nangangamuhan lang din. Maniniwala na sana ako eh. Ay, naku. Dito sa US, kung hindi ka tamad, hindi ka mapili sa trabaho, makakaipon ka sa sarili mong pera. So, yung pera ng asawa mo, bonus na lang yan para sa'yo. Pero mas maganda pa rin na meron kang sariling trabaho at meron kang sariling kita para anytime gusto mo tumulong sa pamilya mo sa Pinas, nakakatulong ka. That's my own opinion. No, sa tingin nyo, nung gusto nyo yung manghingi kayo ng manghingi, tapos tuwing hingi nyo, hindi ba kayo nahihiya na humingi sa asawa nyo na alam nyo na yung hinihingi nyo na pera ay pangtutulong nyo doon sa ibang tao din. I mean, doon sa family mo sa Pilipinas. Tapos gusto mo every month pa? Hindi mo ba naisip na yung asawa mo ay nagtatrabaho din para sa inyo? Lalo-lalo na yung iba may mga mortgage pa na binabayaran, di ba? So, hindi mo pwedeng gamitin or sabihin na, hindi ako pinapatrabaho eh. Kung yang asawa mo ay papayagan na magtrabaho, ibig sabihin, there's something na ayaw niya. Wow, naiwan. Basta, alam nyo sa sarili nyo. Kasi dito sa US, kahit mayayaman pa yan, may mga trabaho talaga. May mga trabaho sila. Meron sila kanya-kanyang trabaho. Hindi sila umaasa kasi sa mga asawa nilang lalaki kasi limited nga ang pera na makukuha. Samantala kung meron ka sariling pera na sa'yo, makakapag-decide ka kung magkano o kung kailan mo gusto magbigay sa taong gusto mong tulungan. Comment below nga anong gusto nyo. Yung hingi lang kayo ng hingi sa asawa nyo na alam nyo naman na nagtatrabaho din siya para sa inyo araw-araw. Tapos hihingi ka para itulong mo doon sa pamilya mo sa Pinas. Anong gusto nyo? Yung maghanap ka ng trabaho para magkaroon ka ng sariling pera or hingi ka lang ng hingi sa asawa mo?